May nagtanong sa atin, kailan daw ba yung pinaka-best time para mag-rent na ng isang commercial property para sa iyong business idea, no? So napakagandang tanong nito kasi na-experience na natin itong mga bagay na to nung nag-rent tayo. Hindi tayo nagpaparenta, tayo nag-rent sa commercial, no? So lagi natin payo, hanggat maaari, number one is huwag ka munang mag-rent ng commercial. Especially kung nagsisimula ka pa lang at hindi mo pa yung nasusubukan kung kikita ba talaga. Now, way back 2016, nagnegosyo po ako ng Pares Tapsilugan, mga ganyan, mga mamihan, no? Tapos, nagulat ako, meron palang advance deposit. So, 1 month advance, 2 months deposit, 9,000 per month, o times mo na sa tatlo. Doon pala kung basta yung cash flow ko. Tapos, nag-renovate kami ng 1 week, no? Umabot yata ng 2 weeks yun. So, after 2 weeks nun, 2 weeks plus 2 weeks, bayad na naman ng renta. Doon pa lang sa renta, parang nahihirapan na ako. Ibig sabihin, maikli pa yung PC ko noon, no? Dagdag na rin yun. Dagdag na rin yung maliit lang yung pera mo, no? Mas lalo nagpapalala doon sa sitwasyon. So, after few months noon, yun, nalugi na yung business kasi hindi ko nga alam i-handle, no? Pero kahit uulitin natin yung pagkakataon noon sa ngayon na may experience na tayo sa negosyo, is di pa rin natin kagad gagawin yun. Babalik lang tayo sa basics. Ibenta mo muna yan sa online, ibenta mo muna yan sa sa mga baka sa kakilala, ganyan. Kung tignan mo kung talagang tatangkilikin ka agad, no? So, another example, itong business namin, no? Business to ng misis ko. Nagbibenta siya ng noodle, tapos tsaka ng mga ng mga saucy pork products, no? Mga pagkain, no? May sabaw, ganyan, kanin. So, papakita ko sa inyo yung benta namin kung gaano kaliit. Itong harap namin, semi-commercial to. Tandaan nyo, semi-commercial. Hindi pa siya fully commercial. Siyempre, mag-expect ka, baka kikita ka. Imaginein mo na lang, ganito yung magiging benta mo. Ito guys November 8, 341. November 9, 481. November 10, 374, 302. Sa second page tayo. Yan, may 310 pang isa. Yan. Tapos 533 noong November 13. November 14, may benta pa nga kami November 15 ng 110 pesos. So anong point nung pinapakita ko na benta? Ang ibig sabihin, tong property na to, na maganda naman idea ng misis ko na itayo to kasi maraming kakain. Naisip niya, hindi pa bumibenta, no? What if kung ikaw yung nag-rent dito sa property namin or nag-rent kami dito, paano na yon kung ganun yung benta mo? Syempre, ang mga negosyo, di ba, tatagal pa raw yun ng few weeks or few months. Bisan nga, i-year pa bago talagang mag-momentum siya. Ibig ko lang sabihin, no, kung pwede lang, kung wala naman kayong maupahan pa, o wala kayong bahay na harap na katulad dito, ibenta nyo muna sa online, digital marketing. Kami, nagdi-digital marketing na kami. Hindi ko na, siyempre, of course, ikukwento yung ibang details. Pero ngayong week, nag-digital marketing kami. Nag-work naman na. Yung nga lang, ang point ko doon, paano nga kung ito lang inaasahan namin itong harap, tapos nag-rent kami doon. O kunyari kayo yun, paano na yun? Lugi ka na kagad. No? Tapos, ito pa, pagka sakaling dumating sa puntong lumakas na yung benta mo, sa team mo, kaya mo nang mag-rent niyan, ng property, kaya na i-cover nung kinikita mo yung rent, kaya na rin magpasahod. Yan, siguro at least 3 times, no? Yung mga expenses mo, 4 times pa. Baka that's the time na, no, na pwede ka na mag-rent ng commercial property kung proven and tested, especially kung malapit ka na mag-isang taon, no? Pero still, ako, kung pwede, wag isang taon, kung pwede. Lagpas 1 taon or 2 years Pero kung kaya lang din, kung kaya naman, 1 taon, pwede mo nang i-commercial yan. Tapos, minimal lang, wag muna kagad sa magandang commercial. Wag ka munang bumili ng magandang sopa. Basic lang, pangkaraniwang itsura lang nung commercial property, yung i-rent mo, yung pinakamura muna, no? Tapos, kahit sa second floor ka muna or third floor, except na lang siguro kung pagkain. Pero as much as possible, kung office-based lang din naman yung negosyo mo, second floor, third floor, no? Kami, may na rin kaming office-based kami, third floor kami, wala namang problema. So, minimal yung gastos namin. No, yun lang, yung may advice ko. Kung may kulang guys, sinabi ko, baka may idea kayong iba, comment down below.